Bakit ko pina-check up si Gio sa developmental pedia? Born normal, no complications, napakabait na bata. Ang sarap ng tulog namin tuwing gabi kasi hindi siya iyakin. At the age of 2, everything changed. Naging iyakin na, naging moody, madaling magalit. He even bite me when he's angry, parang gigil lagi. Super hyper din niya, nagsiself-harm na din siya. During that time, I never thought that it was a sign of autism. Sinasabi sa akin, ganyan talaga pag bata, magbabago din yan. Being a first-time mother, syempre nakinig naman tayo sa sinasabi ng iba, pero my instinct told me parang may mali talaga sa anak ko, and here comes the pandemic. Mas lalong nawala ng pag-asa para mapacheck up siya. At mas lalong lumabas yung mga red flags na dahil nakulong na lang sa bahay. Then after ng pandemic, 2022, nag-open ang school for face-to-face. I enrolled him sa kinder prep. Andun na yung kutob ko na maging okay kaya siya sa school. At my kutob was right. First day ng school, he threw tantrums and meltdown inside the class. Nagwala talaga siya. Di siya kinaya ng teachers niya. Since then, naging shadow teacher na niya ako. Di kasi siya mapakali at wala din focus. Kinukuha yung mga pagkain or gamit ng classmate niya. Minsan, nanghihila ng buhok or nangangagat pa. Nasaktan din niya si teacher niya 2 beses. Kaya todo bantay talaga ako sa kanya sa loob ng room nila. All these things made me decide to let him check by a developmental pedia. Kumuha ako ng slot and it took us 8 months to wait bago siya na-check up. May 8, 2023 this year. Finally, Gio was checked. He has autism, the doctor told me. I was shocked. Ang alam ko kasi sa autism is hindi normal, sira ang utak, mental problem, etc. Kaya na-shock talaga ako. Gusto ko maiyak sa harap niya pero pinigilan ko. Paanong autism, doc? Then she explains to me. Habang nasa biyahe, pauwi niyakap ko ang anak ko. Ang daming worries na pumasok sa isip ko. Paano na yung future niya? Yung pinangarap namin para sa kanya. Paano pag wala na kami? Paano siya? Madaming tanong, madaming agam-agam. Pero in the end, God is always there to comfort us during those down times. Acceptance is the key. I'm in the process of acceptance and learning now. Nagte-therapy na din si Gio and thank God may mga pagbabago na sa kanya. Nawala na yung self-harming niya, yung hyper niya nabawasan na din. Hoping as he grow older, ma-outgrow niya yung ibang autistic traits niya.